What's up mga kalingap? Good morning. Good morning sa ating lahat. Ayan, andito na naman tayo sa Barangay Ugod, dito sa may pabahay. Ano? At mayroong nilapit sa atin dito na si Ate Marisa na pwede nating tutulungan. At ngayon mga kaibigan, alamin natin kung ano ang kanyang problema at ano ang kanyang kahilingan sa atin ng mga team kalingap. Tara, ating alamin ang kanyang kwento. Tara mga kalingap, punta natin ngayon ay yung tinuturo ni Ate Marisa dito. Ito yung bahay niya. Ay, ano ka? Ay, anak ka ng nanay mo. Doon kayo pasok para kasama ka. Hello po. Wala akong upuan dito po. Bakit mausok? Mo? Bakit wala kayong dito? Wala kayong... Wala po dahil lang po kami dito bagong lipa. Pero itong bahay na ito, sa inyo na. Hindi naman namin sarili po. Ay, hindi nyo sarili? Lang sa amin. Tirahan. Dahil wala kaming bahay. Bakit sino ang dating nakatira dito? Hindi naman ito na. Maraming walang tao dito hindi nakano. Buti at mayroong nagbigay sa inyo ng tirahan. Binigay sa amin dahil wala kaming tirahan. Umalis kami doon sa Rawis. Ganito lang pala kalaki yung bahay na ito, no? Isakto lang talaga sa isang pamilya. Buti may tirahan kami. Ilang anak mo ate? Anak ko dito? Oo. 6 lang. 6. Po. Yung asawa nyo? Andito po. Nandito. Ano ang trabaho ni kuya? Matanda na si kuya. Hindi ko naman pinapagtrabaho palagi dahil tanda naman yun. O di paano kayo nabubuhay? Yung mga anak ko minsan nag-trabaho din. Binibigyan na lang akong pambigas. Naghanap buhay naman sila sa isda. Oo. Naglalaot sila. Minsan wala naman huli. Maraming ngayon yung tinatawag na lawlaw. Hindi man lang nakapag-sideline yung mga anak. Nakapagod din. Nakapag-kuha din kami ng pambili lang namin dito ng bill. Ano nga palang pangalan mo ate? Rowena Bulima po. Rowena Bulima. Rowena Bulima. Saan ba kayo dati nakatira? Sa Rawis po. Sa Rawis. Doon sa Rawis. Kung may nakapalay na bago. Yung umalis kami doon dahil pinaalis kami doon. Agom nyo. Oo. Si Brother. Bragger. Si Bragger. Brother. Bragger pa. Katabang nyo. Pasok tay. Pasok sa bahay namin. Asawa ko. Ito yung bahay. Ito yung asawa nyo. Oo. Bragger. Tinuro daw siya ni Tinuro ako dito na ni Ate Marisa. Si Ate Marisa kilala ninyo? Yung Pulyo. Kapitbahay namin yun. Doon. Kapitbahay nyo doon. Po, namalis kami doon. Bakit saan yung doon? Saan yung bahay nyo doon? Kubo baga yung doon na tabi ng kalsada. May nakatira na. Pinalis na kami doon. Dahil may magtitira na raw. Oo. Dati nakikita ko kayo doon eh. Nakikita nyo ako doon. Po.
Dito na kami pinta lipat dahil Buti naman dito kayo pinalipat ng ano. yung may-ari nito. Oo. Sabi ko, pag pinalis tayo dito, pantay tayo. Wala. Eh paano pag halimbawa sasabihin ng may-ari na ano, lumipat na kayo? Sabi ko nga Di saan kayo tutira? sa lugar nila, Naga. Uwi na lang. Sa Naga. Oo, mabuti naman. Tayo, mayroong kayong ano doon, mayroong kayong tirahan sa Naga. Yung kapatid niya, at saka yung lola niya. Lola ko, wala na. Yung ano na lang niya. Yung may bahay naman yung lola mo. lola ko may bahay din. Oo. Doon na lang kayo manirahan sa lola. Na may nakatiran doon kasi sa ano, Mayroon na rin nakatira doon. kaya dito lang kami. Oh, bali lang anak mo lahat. Kami nag-iwan. 6. Andito lahat yung 6 na anak. Tumutulong naman sa inyo. Sa ano sa isda, sa pang Hindi sila magtulong. Yan sila ngayon. Nahihirapan ako. ay talaga. Matanda na kaya sa hindi ko naman Hindi mo na kaya din magtrabaho no tay. Ano, Hindi nagsasaw lang. Minsan, nagtatrabaho din siya din. Nagsasaw Oo. lang ako para may pagkain kami. Mm. Kung hindi naman akong tatrabaho, kasi hindi na kaya pa di. Oo. Kaya daw niya, magtatrabaho siya. Tatrabaho rin ako para di kami magutom. Ilan ang mga anak dito? 6? Ito anak mo pa. Ilang taon ka na ni? Ha? 14. 14, yun. Mga bata. Ba't hindi ka pa nag-asawa? 14 ka na pala. Ha? Gusto pa. Mag-aaral ka pa? O, nag-aaral ka naman ngayon? Hmm. Grade 5. Saan ka nag-aaral? May crossing. Kaya kami mahirap. Napaaral ka para maka-aral ka. Oo, para ano, magpursige kayo mag-aaral. Yan lang ang tanging ano, yan lang ang tanging kayaman na natin, yung ano, yung pag-aaral. O, tingnan mo si ate, hindi na nag-aaral. Nagong na yan. O, kaya nga, may asawa na rin ay, kaya, nakikita ko dun lagi, dun sa ano, dun sa, Nakikita ka pa lagi yan doon sa may ano ba yun? Sa, Kaya ni nung pingguan. Pintoon ko yung lagi. Adan ka lang. si Tatay Papsi. Ano yun? Kasamahan namin yun. Yun, ano yun? Butil, siradon mo muna eh. Takasok. Masok. Nagsaing. Ngayon, nagtatrabaho ako para may pagkain. Oo. Hindi ako nagtatrabaho. Kararating pa lang nila ngayon dahil nag-ano ng isda. Ito, payat-payat na. Sakit-sakit ako. Kaya nga. Ba't dati mataba ito si nanay? Sakit sa baga. Oo, sa May baga. ano nga ako dyan, bisita. Ano lang sabi ko ako, hingi ng tulong dyan sa ano. Hindi pa ako nakapagpunta. Wala pang suwinin namin dyan. May resita ko dyan. 3 linggo na. May resita kayo dyan. Anong resita yung binigay sa inyo ni ano? Tingnan mo yung resita. Ano dyan silid? Dyan sa ano. Tingnan mo te. Kung anong resita yon. Tapos tingnan natin. May ako dyan ang binigay sa akin sa unan eh. Yung envelope na. Hindi na susad. Saan yung nakalagay? Sa yan. Wala pang ano, wala pang Yan, siya yan. mahirapan ako. Anong ano niya? Anong sinasabi dyan? Sa resita. Tingin ko. Siya ba yan? Yan. Yan. Sisa. Hindi ko gano'n mabasa ay. Dito sa maliwanag. Paano mo tayo? Di man yan mabasa o tay. Ang pagsulat ng hindi man Di ano gaya dali na maintindihan. sila yan. Sisa yan.
Magkaranasan mga doktor. Di ba dumami? Dito tayo para ano, para makita natin. Mabasa eh. Lima ano ng doktor eh. Maano kaya ang pag-ano? Malabo. Hindi nakikita. Ito yung ano, ito yung niresita ng doktor. Reseta. Oo. So, hindi lang sa DSWD, wala pa. 3 linggo na, wala pa. Oo. Nag-inom ng gamot. Anong iinumin niya? Walang pang, ano, pangbili. Oo. Yun lang. Yan ang resita po sa akin. Isang araw. Nung isang araw na niresita sa inyo. Yan sa ospital ako nagpaano nito. Paano kayo paano mano yung kung wala kayo mainom na gamot? Ito na nga, piginom niya na yung piginom niyan. May binigay naman sa akin galing dyan sa center. Oo. Yan lang ang iniinom kong gamot. Yan dyan o. Ilin. Yan o. Yan o. Yan o. Yung ganito. Ano, ayan na lang, kaya lang. Yan na lang Lima na lang. po. Binigay sa akin yan. Doktor. Lima na lang ng gamot. Medyo piyang tayo. Umaga lang ako ng umiinom. No, sa umaga lang. Pagka-almusal. No. Mahirap na ano, ang hirap naman itong ano, pag wala kayong pambili ng gamot, eh, siyempre wala kayong mainam na ano. Dito mga kilala. Oo. Ano man lang sa amin. Wala man lang makakatulong sa inyo. Wala man sa amin nagpag-ano na lang kami dyan sa bayan na hingi na naman lang ng kung ano, minsan. Dito sa ano, kay Mayor, hindi kayo nakahingi doon kay Mayor ng tulong? Hindi kami dyan. Oo. Ay, ano, kami magmaray nila. Ano eh. Sabihin, yun ang yun. Hindi na kanya nagtatrabaho. Kaya kami sabihin. Paano ka makapagtrabaho, hindi niyo naman kaya magtrabaho, lalo si tatay, hindi na rin kaya. Hindi mas lalo sa iyo, hindi mo na rin kaya. Dito lang palagi ako sa bahay. Hindi naman ako naglalakad. Palagi nakaupo. Oo. Linggo na. Dito mo yan nakikita ko. Yan, pag yan, hindi na gamot. Tago mo yan. Ito lang muna ang maano ko sa inyo. May tutulong na pambili ng kahit na papaano. Ilan na yan? 100. Ito pa. 100 ulit. Bali 300 oh. Bibili ko ng gamot. Pambili mo ng pang-emergency na gamot lang, bibili niya muna yan. Gusto ko nga eh, sa hospital, ayaw niya may magpa-kumpay. Paano ma-company? Wala namang ano, wala namang pangbayad sa ospital. Ikukumpay naman ako. Bibigyan ka ng reseta. Bibigyan O pag dito sa ano, dito sa doon sa hospital, libre ata diyan. Dito nga, reseta lang. Oo. Kami Ang problema nyo ngayon, yung mga niresita ng doktor. Siyempre wala kayong pambili ng gamot kung saan kayo kukuha. Resita nga. Bibigyan ka, reseta. Resita. Oo. Wala naman nililili. Ay, salamat sabi ko.
ibibili ko to ng gamot. Ano ko, No, ipakita mo yan, ipakita nyo lang sa ano yan, sa butika yan, yung resita. Oo. alam naman sila doon pag pinakita to. Oo. Dahil kasi sila lang naman ang nakakaalam niyan ng mga resita. Oo, kaya nga Alam naman kaya nga nila din to. namin. Oo. Kahit nga ako hindi ko naintindihan yung sulat Alam naman nila. nila yan. Basta ang doktor, alam naman nila ang sulat nila. No. Hindi maintindihan baga ko. Kaya nga Ako nga hindi ko maintindihan. ako hindi ko na mabasa 'yan. Kaya nga, Hmm, sila alam niyan. kaya Magtaga-pasyal ka na lang po dito sa amin. oo. Pasyalan ko lang dito. Alam mo naman dito sa dulo. Hmm. Dito lang sa pinakadulo. So paano te? Tay, Ay, salamat po. uwi muna ako ha. Sige. Taga-pasyal na lang po. Okay po, okay. Okay. Man. Salamat po. Okay po, okay. Maraming salamat po sa mga sa mga nandito sa ating premiere. Yan. Na mayroon na naman tayong panibagong naabutan ng tulong ng mga kaibigan, mga kalingap. Ang kanyang sakit ay sakit sa baga, no? Yun ang hirap ng mga kaibigan, mga kalingap, ay yung mayroong ganyang sakit at hindi kaagad na mabigyan ng lunas dahil sa walang pera na pangbilin ng pangbilin ng gamot. Yan, kagaya niyan sa resita na yan. Kagaya niyan mga kaibigan, mayroon silang resita. Kaya lang ang mangyari, wala sila kagad pabili ng gamot dahil sa wala silang kapera-pera. Paano yan dito sa labas na mabigyan sila ng tulong? Paano sila mabigyan ng tulong kung yung nilapitan nila ay hindi po umaaksyon kaagad, mga kaibigan? Yun, nakakahabag yung sitwasyon nilang pare-pareho. Kagaya si nanay at saka si tatay ay hindi na rin talaga makapagtrabaho. Yung lalong-lalo na si nanay kasi may sakit sa baga. O siyempre, yung kanyang mga anak din, wala namang sapat na trabaho. Mayroon din naman trabaho pa, sideline lang, ng mga kaibigan. Mahirap yun talaga na sa ganitong sitwasyon, no? Na sana'y sa makapanood nito, kung sino man ang makapanood nitong video na ito, sana ay matulungan natin sila, no? Sa abot lang ng makakaya. Ayun. Maraming salamat po kay Ate Inday PB at kay Ading Laura Mbirket Official at kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalinga Prab, at sa lahat ng ating sponsor din na sana'y mabigyan nating tugon ang pangangailangan nila. Yan, maraming salamat kay Ate Dolda Mundon at kay Ate Christopher Musillo, kay Ate Joy Mate, kay Mamang Ka-Vibes 143. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong tulong sa ating mga kababayan, at kay Ate Dul Dumundon. Maraming salamat talaga kay Ate Dul Dumundon. At sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan, yun, sana mabigyan natin ng tulong ang kanilang panawagan na mabigyan na pambili ng kaagarang lunas or gamot. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Bye-bye at mabuhay ang Team Kalinga. God bless mga Kalinga.